Since nakikita ko na yung church natin is a growing church, no? It's a fruitful church. And sabi ko nga, minsan, praise the Lord, no? Tanggapin na natin na ang ating pastor, hindi natin pastor lang natin dito, praise the Lord. Hindi lang pastor ng Luzon, kundi nagiging pastor na rin ng buong mundo. Praise the Lord, no? Dahil lumalawak ang responsibilidad, lumalawak ang inatang ng Panginoon sa kanila. Praise the Lord. No, so kailangan natin silang tukuran. No, kahapon pinag-usapan nila ni Pastor, no, sa Jesus Daily Encouragement, no. Napakaganda about sa tukod. Praise the Lord, no. And also, no, ang atin din si Pastor Roden, hindi lang natin din pastor. Praise the Lord, no? Kundi nagiging din siya, evangelist din siya, hindi lang sa LGC, hindi lamang sa Luzon, no? Kundi sa iba pang mga organization. No? Praise the Lord. Lumalawak, lumalaki, lumalago, praise the Lord, ang responsibilidad na binibigay ng Panginoon sa kanila. Praise God. That's why kailangan nila ng tukod, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Minsan nakita natin na sila ay mga taong sabi natin malalakas, matitibay, no, matatapang, no, mga matatalino. But sometimes mga kapatid, hallelujah, sila din ay umaabot din na nanghihina din sila, napapagod din sila mga kapatid. At kailangan nila tayo, praise the Lord, para tumukod sa kanila. Through our prayer, praise the Lord, through our fasting mga kapatid, pwede natin sila matakuran mga kapatid. Praise the Lord. At sa umagang ito, praise God, pinupuri ko ang Panginoon. At wini-welcome ko ang ating mga bisita. Praise the Lord. And sa umagang ito, buksan natin ang ating Biblia in the book of Exodus. Praise God. Exodus chapter 17, verse 8 to 13. Babasahin ko dito sa mababang Tagalog, praise God. Sabi dito, nang ang mga Israelitay na sa Rephidim, sinilakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moses kay Joshua, pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalekites. Hahawakan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at tatayo ako sa ibabaw ng burol. Sinunod ni Joshua ang utos ni Moses at hinarap niya ang mga Amalekites. Si Moses naman kasama ni Aaron at Hur ay pumunta sa burol. Kapag nakataas ang kamay ni Moses, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalekites. Praise the Lord. Nangawit na si Moses, kaya si Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moses habang hawak niyang paitaas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dito'y nanalo si Joshua sa mga Amalekites. Praise the Lord. Shall we pray? Heavenly Father, Lord God, salamat Panginoon sa iyong kabutihan, Panginoon, sa iyong Espiritu, Lord God, sa iyong pagmamahal, sa kalakasan, O Lord God. Lord, hallelujah, we pray, O Lord God, sa iyong salita sa umagang ito. Alam ko, Panginoon, hallelujah, ang iyong lingkod, O Lord God. Walang kakayahan, O Lord God. Walang ipagmalaki sa iyo, Lord God. But we believe, O Lord God, by the power of your Spirit, O Lord God. Hallelujah. Nawa, Panginoon, samahan mo po kami, O Lord God. At tulungan mo po kami, Panginoon God. Lahat ng ito, Panginoon, pinabalik namin ng mga pagpupuri. Pasalamat, O Lord God, sa iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Praise the Lord. So, itong story na ito, mga kapatid, ay very familiar sa atin. Praise the Lord. Lalo na sa mga bata, no, sa mga Sunday schoolers. Praise God.
ito yung panahon na yung mga Israelites ay nandoon sila sa tinatawag na lugar na Rephidim. No? Ang Rephidim ay isang lugar na kung saan ay tinatawag na rest o stay. No? Ang lugar na pahingahan, praise the Lord. No? So habang nandoon ang mga Israelites, no? Habang nagpapahinga sila, praise God, napanatag sila. No? But ang sabi po ng Deuteronomy 25:17, no? Sabi doon, sabi ni Moses niya, huwag niyong kalimutan. No yung panahon na sinalakay kayo ng mga Amalekites, sa panahon na kayo'y lupaypay at hinang-hina. Praise the Lord. So meaning mga kapatid, hallelujah, yung lugar na yon, the time, ang mga Israelites ay nandoon sa punto na lupaypay sila o hinang-hina sila. That's why itong Amalekites naghahanap ng pamaraan, praise the Lord, nakakita ng butas na salakayin nila yung Israelites. Praise the Lord. That's why mga kapatid, nung sinalakay na nila, praise the Lord, sabi ni Moses kay Joshua, Joshua, pumili ka ng tao, praise the Lord, at labanan mo, praise the Lord, ang mga Amalekites, at ako pupunta doon sa burol, kasama si Aaron at Hur, praise the Lord, at si Joshua nga ay sumunod sa sinabi ni Moses, mga kapatid. At habang nakikipaglaban doon si Joshua, mga kapatid, napansin nila na si Moses, habang nakataas ang kanyang kamay, nananalo sila. Praise the Lord. Pero, nung nakita nila na unti-unti bumababa ang kamay ni Moses, natatalo ang Israelites, mga kapatid. Dito natin makita na, at alam naman natin si Joshua, no, ay napakagaling pagdating sa laban. He's a warrior, no? Sikat siya sa pagdating sa pakikiglaban. Praise the Lord, no? Pero ang kanilang laban at the time, hindi nagdidepende sa galing ni Joshua o sa kanyang mga kasama, mga kapatid, kundi dahil doon sa kay Moses na nakataas ang kanyang kamay, praise the Lord, sa Panginoon. Praise God. Sabi pa nga, raising our hands, mga kapatid, ang ating po pagtaas ng ating kamay is a sign of surrendering to God. Praise the Lord. Is a sign of helping God. Oh. Is a sign of worship. Is a sign of prayer, mga kapatid. Praise the Lord. So no, sometimes, mga kapatid, ang laban natin, praise the Lord, even sa church, hindi dahil sa galing natin, hindi dahil sa matalino ang ating mga pastor, mga kapatid, but bagkus, mga kapatid, it's depend, hallelujah, kung paano natin itaas ang ating mga kamay at kung paano natin isurrender ang ating buhay sa Panginoon at kung paano tayo humingi ng tulong sa ating Panginoon, mga kapatid. You know, sometimes, praise God, dumarating sa punto natin, kahit po sa ating mga personal na inaatake tayo ng kalaban, nakikita ng kalaban ng ating mga kainaan, mga kapatid. At doon, praise the Lord, dahil nakita ng kalaban, praise the Lord, ang ating kainaan, tinitira tayo, inatake tayo dyan, no? Hindi natin alam kung paano sa pumasok doon, no? Maybe ang kainaan mo sa pamilya mo, titirahin yung pamilya mo, hallelujah. Maybe ang imong kainaan mo, sakit mo, praise the Lord, kainaan mo, anak mo, kainaan mo, financial, mga kapatid. Pag makita yun ng kalaban, mga kapatid, aatakihin ka niya dyan. Praise the Lord. But, hallelujah, the same, mga kapatid, sa kay Moses. Kung nakita, praise the Lord, ng kalaban natin, ng ating kamay, hallelujah, hindi bumababa. Instead na bumababa, ay lalong tumataas, humingi ng tulong sa Panginoon. Ang kalaban ay hindi makadefeat sa atin. Praise God, hallelujah. At dito, mga kapatid, praise God, hallelujah. Nakita natin, no? Ang istorya ng Egyptian, noong Old Testament, yung wilderness journey nila, nung pinali sila sa Ehipto ng Panginoon, ang ila po na paglalakbay ay hindi po masabi natin nga hayahay lang, no? Hindi madali, praise the Lord. But actually, nung nilabas sila sa Egypt,
doon nagsisimula ang kanilang laban. Praise the Lord. Maraming silang pinagdaanan, mga kapatid. Gutom, praise the Lord. Uhaw, takot, praise the Lord. Oh. And pakikilaban, praise the Lord. Oh. Sa iba-ibang mga tribu, Lord. Hallelujah. But you know, sometimes, mga kapatid, sa atin bilang isang Kristiyano, nung tayo, praise the Lord, ay nasa sanlibutan, minsan, okay, no? Sabihin natin minsan, may mga testimonies nga nang nakapunta sila sa church, na born again sila, nabaptize sila, parang mas lalong gumulo ang kanilang buhay. No? Actually, mga kapatid, tama yon, no? Kasi, ang pag-alis mo sa sanlibutan at pumasok ka sa born again, praise the Lord, you are entering the warfare, mga kapatid. No? Pumasok ka sa laban, praise God. Dahil dyan magsisimula ang atake ng ating kalaban. Praise the Lord. Dahil ayaw niya, no, na tayo po ay makapunta doon sa promised land. Praise God. That's why lahat ng pamamaraan, gagawin ng kalaban. Praise God. That's why tayo, magiging vigilant po tayo. Kailangan na marunong tayo magbasa, marunong tayo kumikilatis ng mga strategy, no? Mga tactics ng kalaban kung paano tayo inaatake. No? Kapag inaatake natin at alam po natin na naipiktuhan na ang ating pagtaas ng ating kamay sa Panginoon, i-rebuke na natin yan, mga kapatid. No? Praise the Lord, hallelujah. And dito, mga kapatid, sabi ng Biblia, si Moses, dumating ang punto na nangalay na siya. Napagod si Moses. At unti-unti na bumababa ang kanyang kamay. Praise the Lord. But I thank God dahil mayroong Aaron, praise God, at Hur na nagiging kasama niya. Praise God. At nung nakita nila na si Moses ay pagod na, mayroon silang initiative, praise God, kumuha sila ng bato, pinaupo nila si Moses, at tinukuran nila si Moses. Tinulungan nila, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Same thing din sa atin, mga kapatid. Sabi ko nga kanina, praise God, ang atin po mga leaders, praise God, ang ating mga pastors, ay lumalawak po ang kanilang responsibilidad. Pabigat ang mga binibigay ng Diyos na responsibilidad sa kanila, mga kapatid. At you know, sila tao lang din, no? Nanghihina, hallelujah, napapagod, praise God. At prone sila, mga kapatid, sa atake ng kalaban. Praise the Lord. But, hallelujah, sabi pa nga ng mensahe, praise God, in last Sunday, praise God, kung tayo po nagiging connected, praise God, kung tayo ay nag-iisa, praise God, ang atin po, hallelujah, pag-isa, ay tutukod sa ating mga leaders, mga kapatid, hallelujah, hindi po tayo matalo-talo. Praise God. Yan po ang kailangan ng ating church today, mga kapatid. Our church, I believe na, sabi ko nga, nakikita ko, hallelujah, na ang ating church ay maraming mapuproduce na mga leaders, mga pastors, praise the Lord. Kahapon, hallelujah, nandun kami sa Nasugbo. Ngayon, first service nila doon sa bayan mismo ng Nasugbo, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. At alam ko, praise God, ang Panginoon, hallelujah, may gagawin, hallelujah, na malaking gawain din sa lugar na yon. Praise the Lord. Ang atin po, nakikita din natin, praise God, nagiging progreso. Praise God, ang atin po na, ano ito? Bulacan, praise the Lord. Ang Bulacan po natin, no? Growing na, praise God. And later on, magkakaroon na rin tayo ng church, praise the Lord. And same thing sa Montalban, praise the Lord, hallelujah. Nakikita natin, hallelujah, kung paano, praise God, gumagalaw ang Panginoon sa Montalban also. Praise God. Nakikita natin ang ating church, mga kapatid, is a growing church. At marami pong mapuproduce ng mga leaders, pastors sa lugar na ito, praise God. At ang responsibilidad din ng ating mga pastors, mga leaders natin, nadagdagan. That's why, mga kapatid, kailangan natin ng tukod, mga kapatid. Kailangan tayo na magkakaisa, praise God. Kailangan natin na
tulungan. Praise God. That's why, mga kapatid, tayo po ay prone sa kalaban, mga kapatid. Hallelujah. Kailangan tayo ng ating po mga pastors. Praise the Lord. Paano kung ang ating pastor ay nanghihina din, no? Bumigay sila. Praise God. Hindi lamang sa ating mga pastor, no? Kahit sa ating mga department, sa ating music. No? Paano kung Sir Jubel ay mag-give up na rin dahil pagod na rin siya? Ano mangyari sa music natin? Sa young people, praise the Lord. Sa ladies and men, hallelujah, mga leaders natin. Kung pabayaan nila ang kanilang responsibilidad, mga kapatid, praise God, ano mangyayari sa church natin? Sometimes, hallelujah, diyan dumadaan ang ating kalaban kung paano tayo atakihin. But kung tayo united, mga kapatid, praise the Lord, pagkakaisa tayo, hallelujah, itaas natin ang ating mga kamay, praise the Lord, at hihingi tayo ng tulong sa Panginoon, mga kapatid. Ano man, hallelujah, balya-balya, praise God, sa ating church, mga kapatid, walang magagawa ang ating kalaban. Praise God, hallelujah. At sabi pa nga dito, dahil sa ginawa ni Hor at ni Aaron, praise God, natalo nila ang Amalekites. Praise God. Our church, mga kapatid, hallelujah, kailangan ng tukod ng bawat isa sa atin. May mga kapatiran tayo dito na may mga pinagdaanan din, no? Minsan, may mga nadidepress na ng mga ating kapatiran. Praise the Lord, no? Kung malaman natin siya, sister, huwag kang mag-aalala. Tutukod kami sa iyo. Praise the Lord. May mga nakikita tayo mga kapatiran na kung paano sila nag-grow. Praise the Lord. Nakikita ng kalaban na may mapotential sila. Praise the Lord. Pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, nakikita ng kalaban na itong tao na ito, kung papabayaan ko to, gagamitin din sa to para sa kingdom ng Panginoon. Kaya hadlangan ko ito. Praise the Lord. At yan ng mga tao na yan, minsan nakikita natin, parang lumubaypay din sila. But nandyan po tayo, brother, don't worry. Nandito kami, tutukod kami sa iyo. Praise the Lord. Yan po ang ating kailangan ng ating church, mga kapatid. Hallelujah. That's why, praise God, huwag natin hayaan ng ating mga kamay ay bumababa, mga kapatid. Minsan sinusubukan tayo, praise God. Kahit pa nga, praise God, sa akin, no, sa akin personal. Minsan naisip ko na, sabi ko, praise God, hindi ko alam kung pinaparusahan ako ng Panginoon. Parang lahat na lang nasakit, nararamdaman ko. Praise the Lord. Parang mga almost ilang weeks na parang hirap ako magdumi. Praise the Lord. Umiinom naman ako gamot, nakailang balik ako sa doktor, parang hirap. Praise the Lord. Nakaroon ako ng ibo-ubos, yung lalamunan ko matindi na parang maubo ka, parang masisira yung dibdib mo. Hindi pa tapos, nagkakaroon ako ng rashes buong katawan ko. Praise the Lord. Kahapon niya, habang gumagawa kami, nung gumagawa, sabi ko sa kanila, Father, sa saglit ako, punta muna ako ng dagat, lulublob ako doon ng 7 bisis, baka mawala lang to yung rashes ko, no? Kasi dagat doon medyo maasin, no? Sabi ko, pumunta muna ako doon. No? So pumunta kami ni Brother Robert, praise the Lord, sinamahan niya lang ako. No? Pagdating, sabi ko, uy, nakalimutan ko, dapat 7 lang palang lublob. Sobrang excited. Kaya nandyan pa rin, praise the Lord. Praise God, no? Pero sometimes, yung disiplina, praise God, yung paalala ng Panginoon, hindi natin alam kung paano padaanin ng Panginoon. No? Minsan, sabi na rin natin sa ating sarili na minsan, Lord, nagiging faithful naman ako, gumagawa naman ako ng mga bagay sa iyo. Bakit dumarating ang mga ganitong mga pangyayari sa buhay natin, no? So, minsan, sabi ko nga, lahat ng mga bagay na anuman dumating sa buhay ko, praise God, always ko ni sinasabi, nang sabi ng Panginoon, my thoughts is not your thoughts, and my ways is not your ways. Praise the Lord. Hindi natin ma-question ang pamaraan ng Panginoon, at hindi natin alam, praise the Lord, kung anong iniisip ng Panginoon para sa atin. But I believe, alam ng Panginoon kung anong mabuti para po sa atin lahat. Praise the Lord. At sa umagang ito, praise God, nawa po, hallelujah, ay may natutunan tayo sa maiksi na
word of encouragement sa umagang ito. At pwede ba natin tumayo? Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Simbahin natin ang Panginoon. Praise God. Saints, praise God. Hallelujah. Kailangan natin ang bawat isa na magiging tukod tayo. Praise the Lord. Hindi lamang sa ating pastors, sa ating mga leaders, kundi po sa bawat isa po sa atin. Kung sino po nakita natin ng mga kapatiran na parang ang kanyang kamay unti-unti na lumumapaypay. Praise God. Hindi na natin tayo nakikita sa church, no? Praise God. Pwede ba natin i-extend ang atin din kamot para hawakan sila? Sister Laban lang, nandito kami para sa iyo. Praise the Lord. Pastor, nandito kami para sa iyo. Praise the Lord. Hallelujah. Brother, praise the Lord. Hallelujah. Magkaisa po tayo. Hindi sa katagumpay, hallelujah, ng ating pastor, hindi sa katagumpay ng anumang department, kundi sa katagumpay, hallelujah, ng gawain ng Panginoon. Magkaisa po tayo, bakuran natin ang church na ito. Praise God. Na wala pong sinuman, hallelujah, na makadipit, hallelujah, sa atin. Hallelujah, hindi dahil po sa ating galing, hindi po dahil, hallelujah, sa ating matalino. Hallelujah, pero kung paano tayo, hallelujah, mag-communicate sa Panginoon. Kung paano tayo, hallelujah, mag-angat ng ating kamay, humingi ng tulong, manalangin, hallelujah, sa ating Panginoon. Hallelujah, let's worship God.